Sama-sama tayong magiging tarakli. Bumaba ang pila ng mga pasahero sa Magallanes Station ng MRT-3 pasado alas 6 ngayong gabi. Ayon sa pamunuan ng MRT-3, naantala ang operasyon sa southbound stations dahil sa isyung teknikal. Naayos din naman ang problema at naibalik sa normal ang operasyon bago mag-alas 8:30 ngayong gabi. Inibitahan magpulong sa Pakistan sa Biyernes sa mga opisyal ng Amerika at Iran para makipagnegosasyon upang matapos na ang mahigit 5 linggo ng gera sa gitnang silangan. Parehong inangkin ng Amerika at Iran ang tagumpay matapos i-anunsyo ang 2 linggong tigil putukan. Ang ating Department of Foreign Affairs umaasang magiging daan ang negosasyon patungo sa pangmatagalang kapayapaan. Saksi, si Salima Refra. Halos 2 oras bago mapaso ang deadline ni US President Donald Trump para salakayin ang Iran, tila nakahinga ng maluwag ang buong mundo nang i-post ng Pangulo ng Amerika ang mensaheng ito sa social media. Ayon kay Trump, pumayag siya na suspindihin ang pag-atake sa Iran sa loob ng 2 linggo. Nalampasan na raw nila ang mga military objective nila sa Iran at malayo na umano ang inusad ng kasunduan para sa pangmatagalang kapayapaan doon. Dagdag ni Trump, magagamit na basihan para sa negosasyon ang anyay 10-point proposal ng Iran. Kahapon lang, nagbabala si Trump tungkol sa kamatayan ng buong sibilisasyon kung magmamatigas ang Iran. Ayon kay Iranian Foreign Minister Syed Abbas Araghchi, kung ititigil ang mga pag-atake laban sa Iran, ititigil din nila ang kanilang mga operasyon. Sa loob ng 2 linggo, ligtas na madadaanan ng Strait of Hormuz kung makikipag-ugnayan sa kanilang militar. Ayon sa Pakistan na nagsilbing tagapamagitan ng mga pag-uusap, inimbitahan ang Amerika at Iran na mag-usap sa Islamabad sa Biyernes para sa negosasyon. Parehong inaangkin ng Amerika at Iran na sila ang nanalo sa digmaan. Pero ayon sa Iranian National Security Council, hindi ibig sabihin nito na tapos na ang giyera. Sa ulat ng Agence France Presse, wala pa rin daw tiwala ang Iran sa Amerika kahit sa pagpasok nito sa negosasyon sa Biyernes. Tatanggapin lang daw ng Iran ang pangmatagalang tigil putukan kung makakamit ang mga kondisyon nito. Ayon sa Iran, kabilang sa 10-point proposal ang kontrol sa Strait of Hormuz, pagtatapos ng giyera laban sa Iran at mga kaalyado nito, at pag-alis ng mga tropa ng Amerika sa lahat ng base sa rehiyon. Gusto rin ng Iran na alisin ang mga sanction laban sa kanila, bayaran sila ng danyos, at i-release ang kanilang frozen assets. Gusto rin nilang tanggapin ng Amerika ang kanilang enrichment ng uranium na ayon sa Amerika ay ginagamit ng Iran para gumawa ng nuclear weapon. Matatanda ang isa sa mga basihan ni Trump kaya inatake ang Iran ay dahil malapit na raw itong makabuo ng nuclear weapon, bagay na tinatanggi ng Iran. Sa panayam ng AFP, sabi ni Trump, saklaw ng anumang peace deal ang nuclear material. Hindi rin sinabi ni Trump kung itutuloy niya ang banta niyang wawasakin ang mga power plant at tulay sa Iran kung mapupurnada ang kasunduan. Kasunod ng anunsyong ceasefire, bumaba sa mahigit $93 per barrel ang presyo ng langis sa world market. Kumpara yan sa mahigit $109 kahapon. Pero ayon sa isang dating energy secretary, baka matagal pa bago ito maramdaman sa mga gasolinahan sa Pilipinas. Even with Hormuz open, even if we declog the ships that are stuck and all that, you're still talking refinery capacity, you're still talking storage. So, para kang naimbudo eh. So, you need time to be able to catch up. Diba? So, it will take 30, 60, maybe even 90 days for the flows, the logistical flow to normalize. Pag pumakas yan, parang rocket, pero pag bumaba, parang feather, dahan-dahan. Hindi rin tiyak kung ibababa na ang singil para sa war risk premium sa mga barkong nagkakarga ng langis. Dagdag itong insurance para sa mga barkong daraan sa mga war zone at isa sa nagpapataas ng presyo ng langis. Dati kasi bago nangyari ito, ang rates ng ng tinatawag nating war risk premium ay about 1 to 1.5%. Pero ngayon tumataas ito sa mga between 5 to 7% doon sa buong halaga ng barko. So kung sakasakali ang halaga ng barko ay naghalaga between 200 to 300 million US dollars,
So ang magiging premium nila aabot ng between 5 to 7.5 million to about 15 million. Tingin din ni Energy Secretary Sharon Garin, posible pa rin ang pangambang aabot ang presyo ng petrolyo sa 200 pesos kada litro. Hindi pa kasi masasabing balik normal na ang sitwasyon sa gitnang silangan. Marami ring oil production facility ang nasira. If the war stops today, will the 20% be able to deliver? I think it will take some months because most of the infrastructure, especially LNG, has been destroyed. And I think LNG in Qatar will take 5 years to fix. Matagal pa ang crisis na to. Mas matindi pa to sa pandemic, sir. Kaya wala na siguro pag-asa itong bumaba. Nasa 50 araw ang fuel inventory ng bansa. Pero limitado ang kakayahan ng Pilipinas na mag-imbak. Kaya hindi maaaring basta bumili na lang ng maraming langis para samantalahin ang tigil putukan. The government decided to purchase a lot for 2 million barrels. 2 million would be 10 days. So far, we have procured 1 million. We are slowly building that up because we don't have enough storage, Mr. Chair. We're only good for 60 days. On gasoline, we have 57.58 days. Diesel, 47.26. Ako si Sanima Rafra ng inyong sexy. Sasamantalahin ng gobyerno ng Pilipinas ang tigil putukan sa gitnang silangan para gumalaw ang mga natenggang supply ng petrolyo para sa bansa. Pero aminado si Pangulong Bongbong Marcos na maikling panahon ang 2 linggong tigil putukan para mapababa ang presyo ng langis. Kaya umaasa siyang mapapalawig pa ang tigil putukan. Take full advantage of the 2 weeks to increase our supply as much as possible. 2 weeks may not be enough time to bring the prices down, but maybe if it is extended further than that with the prospect of even better situation following, then prices will start to follow. Desidido ang isang delivery rider na ihabla ang 5 nambugbog sa kanya sa isang palengke sa Bulacan. Ayon sa mga pulis, alitan sa parking ang pinagmulan umano ng gulo. Ating saksihan. Napahinga sa kalsada ang isang lalaki na nakasuot ng puti na jacket. Maya-maya, makikita ang isa pang lalaki na biglang nanapak hanggang sa mapaatras ang nakasuot ng jacket. Pero hindi lang sapak ang inabot ng lalaki. Tinadyakan din siya nito. Napag-alaman ng isang delivery rider ang pinagbubugbog na lalaki at isang tindero sa palengke sa Malolos, Bulacan ang nanapak. Ayon sa mga otoridad, nagkaroon ng pagtatalo ang rider at mga tindero. Nagkaroon sila ng alitan sa parking dahil ayaw paparkingan ng mga vendors yung parking doon. Hindi raw sila pumayag na pumarada ang rider dahil maharangan ang mga paninda nila. Hindi kita sa video pero bukod sa nambugbog, sangkot din ang 4 na iba pang tindero na nambugbog din. Kahapon po ay nakuha na po natin yung isang suspect. Agad na inaresto ang isa sa mga nambugbog. Sumuko naman sa pulisya ang 4 na iba pa. Hindi nagbigay ng pahayag ang mga inireklamo pero ayon sa chairman ng Muslim Consultative Council ng Malolos City at direktor ng Bulacan Muslim Affairs Consultative Council, nagbitaw ng hindi magandang salita ang rider na ikinagalit ng mga nagtitinda. Bagay na itinanggi ng rider. Wala po akong sinabing ganun. Ako po ay nangungupo pa po sa kanila. Ako po ay humihingi lang po ng kaperasong parking sa tabi po nila. Desidido siyang ihabla ang mga nanakit sa kanya. Reklamong physical injury ang posibleng kaharapin ng 5 inaresto na nasa kustodiya ng Malolos Police. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Inatasan ng Korte Supremang House Committee on Justice na magkomento sa petisyon ng company Vice President Sara Duterte na humihiling na pigilan ang impeachment proceedings laban sa kanya. Pero dahil walang inilabas na TRO, sinabi ng mga miyembro ng komite na tuloy ang pagdinig sa susunod na Martes. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Kinumpirma ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte na naghain sila ng petition for certiorari and prohibition sa Korte Suprema para pigilan ang impeachment proceedings laban sa bise sa House Committee on Justice. Pero giit nila, hindi ito nangangahulugang umiiwas ang bise sa proseso, kundi nais lang daw nilang matiyak na naaayon ito sa konstitusyon.
Natanggap na ng House Committee on Justice ang kopya ng petisyon. Dito, hiniling ng bise na maglabas ang Korte Suprema ng temporary restraining order at kalaunan ng injunction para pigilang umusad ang 2 impeachment complaints laban sa kanya. Unconstitutional daw kasi ang proceedings. Labag daw kasi ito sa 1-year bar rule na nagbabawal sa pag-initiate ng mahigit isang impeachment complaint laban sa isang impeachable official sa loob ng 1 taon. Ang una at pangalawang impeachment complaints daw ay inihain bago ang February 6, 2026 na siya raw petsang sinabi ng Korte Suprema kung kailan pwede na ulit magsampa ng reklamo laban sa bise. Wala rin anilang tamang referral ng mga impeachment complaints sa komite. Nang isinantabi rin daw ng House Committee on Justice ang unang reklamo at inatras ng mga complainant ang pangalawang reklamo, sabi ng kampo ng bise, hindi na dapat inaksyonan ng House Committee on Justice ang ikatlo't ika-4 na reklamo dahil pasok na raw ito sa 1-year bar rule. Wala rin daw kapangyarihan ng komite na magsagawa ng mini-trial o hearing proper. Hiling ng depensa, ideklara ng Korte Suprema na void o walang bisa at unconstitutional ang Section 7 at 8 ng Rules on Impeachment ng Kamara. Sa Section 7, nakasaad na kapag natukoy ng House Committee on Justice na may sufficient grounds ang impeachment complaints laban sa isang impeachable official, magsasagawa ito ng hearing kung saan may kapangyarihan ng komiteng magpatawag ng mga testigo at mangalap ng mga ebidensya. Sa Section 8, nakasaad na maaaring bigyan ng Kamara ng proteksyon ang isang complainant o testigo sa impeachment proceedings. Binatikos ng ilang miyembro ng House Committee on Justice ang petisyon. Dapat daw itong ibasura ng Korte Suprema. Kabalbalan yan dahil nasa Constitution mismo yon na sinasabi na pagkatapos ng finding ng sufficient grounds ay maghihiring ang Committee on Justice. Nasa Constitution mismo yon. Paano ke-questionin sa Korte Suprema ang Constitution mismo? So, kabalbalan talaga at dapat kagyat na ibasura. Hindi totoo na wala hong valid referral kasi nakita ho ng publiko, nakita ho ng bayan na ang plenaryo po mismo ng Kongreso ang nag-refer sa House Justice Committee nung pong 4 na impeachment complaints. Yung 1-year bar rule. O yun, pangalawang panlilin lang na naman po sa mga kababayan po natin yun. Kasi una sa lahat, yung pong 1-year bar rule, umiira lang po yun pagka meron na pong referral mula sa plenaryo papunta po sa House Committee on Justice. Ang House Committee on Justice tuloy lang sa trabaho. Hanggat walang temporary restraining order mula sa Korte Suprema, wala raw dahilan para hindi nila gawin ang kanilang mandato. Katunayan, nagpalabas ang House Committee on Justice ng subpoena kay Securities and Exchange Commission Chair Attorney Francis Edralin Lim na pinahaharap sa April 14 hearing ng komite. Pinagsusumite rin siya ng mga dokumento ng 10 kumpanyang konektado umano sa bise at sa asawa nitong si Attorney Manasseh Carpio. Sinapina rin si Philippine Statistics Authority Undersecretary Claire Dennis Mapa at pinagsusumite ng original copies ng birth, marriage at death certificates ng mga inilista ng Office of the Vice President at ng DepEd na tumanggap ng confidential funds. Formal na rin sumulat ang komite kay Manila Regional Trial Court Presiding Judge Alma Crispina Collado Lacorte para payagang tumestigo sa hearing sa Kamara si Ramil Madriaga na nagpakilalang dating aide at umano'y bagman ng bise. Si Madriaga ay kasalukuyang nakadetine dahil sa kasong kidnapping. Ang hiling ng komite, pinagbigyan ng korte. Ramil Madriaga has been ordered to appear by the court itself on the 14th from 8 a.m. to 5 p.m. Ang Supreme Court kinonsolidate ang mga petisyon ni Vice President Duterte at ni Attorney Israelito Torion at iba pang abogado. Inutusan din ng Korte Suprema ang House Justice Committee na sumagot sa mga petisyon sa loob ng 10 araw. Pero wala pang inilabas na TRO. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi.
May mga magsasakang ayaw ng magtanim at mga mangingisdang hindi na pumapalaot dahil lugi sa gastos. Ayon po yan sa ilang grupo. At tiniyak naman ng ilang miyembro ng gabinete na sapat ang supply ng ilang pangunahing bilihin sa bansa. Saksi, si Mark Salazar. Sa gitna ng giyera sa Middle East, pinawi ng mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga agam-agam tungkol sa supply ng ilang pangunahing produkto. No need to panic, no need to hoard, and no need to profiteer. We have enough supply for food. Ang chicken natin, medyo maganda supply. Nung kaya binanggit ko kanina, medyo may overproduction. Egg is also stable. Pork ang may chance tumaas ng konti. Isda, season din ng fishing ngayon. Sabi ni Trade Secretary Maria Cristina Roque, nangako ang mga manufacturer ng mahigit 200 basic necessities and prime commodities na hindi magtataas ng presyo ngayong buwan. Mahigpit din daw na ipatutupad ng DTI ang SRP o Suggested Retail Price sa basic commodities. Pero may mga na-monitor na pagmahal ng bilihin ang Agriculture Department mula ng sumiklab ang giyera. Base sa datos na ipinakita nila sa pagdinig ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform, nanguna sa pagmahal ang carrots na 50% daw ang itinaas ng presyo. Nagmahal din ang pork, kasim at liempo. Pagdating sa supply ng gulay, marami ang ibinabagsak sa La Trinidad Vegetable Trading Post sa Benguet. Pero napakatumal ng bentahan kaya palugi na magpresyo ang ilang magsasaka. Gaya ng 8 pesos kada kilong benta ni Jesse Saripolyo. Maghihirap ka rin sa paglinis sa garden, edi mas maganda lang na para at least mabili, makain ng mga taong kahit mabili ng mura, ganyan. Mabigat sa kalooban ni Fernan na hindi mabebenta ang Pechay Bagyo na pinaghirapang itanim, alagaan at anihin. Pero kesa masayang ay ipinamigay na lang. Talagang nakakapadurog ng puso kasi sa lahat, kung isipin mo yung sayang, di ba? Pero wala tayong magawa eh. Ganon talaga. Ayon sa Vice Presidente ng Bagsakan Association ng La Trinidad, mababa ang presyo ng gulay ngayon sa pagkakasabay-sabay ng ani ng mga magsasaka. Pero nabawasan ang binibili ng mga parokyano dahil mahal ang langis. Meron, kompleto silang yung dating namimili. Nandyan pa rin. Nandyan pa rin. Pero yung truck nila, yung 10 tonelada, ginawa nilang 5 tonelada lang. Ang bibilhin. Ang bibilhin. The problem nila is logistics talaga, yung paano ibaba kasi medyo overproduction din sila. We are preparing a package for them for possible fuel assistance, fertilizer assistance, and seed assistance. Meron din tayong mga truck na dineploy na binabayaran ng DA ang fuel. Sabi sa Senate hearing ng ilang grupo ng mga magsasaka, may mga kasama silang ayaw ng magtanim dahil sa mahal ng gasto sa produksyon. Kamatis is 5 pesos per kilo. Wala nang namimitas kasi mas magastos pa kung mamimitas sila, no? Cabbage is 10 pesos. Yung onion, nasa Nueva Ecija tayo last week, Chair. Bumagsak pa rin siya sa 25 white, 35 yung red. So, halos production cost lang niya yung nababawi niya. Magtatanim na lang sila para sa kanilang pagkain. Hindi. Dadagdag po yan sa magiging problema natin lahat. Kaya panawagan din namin na palakasin ang lokal na produksyon at huwag tayong umasa sa importasyon. Anila, noong nakaraang taon, umabot sa 60,000 hanggang 90,000 pesos ang gasto sa produksyon. Kaya anong magagawa ng 5,000 pisong ayuda? Para sa amin ay hindi sapat yung 5,000, hindi sapat yung 3,000. Higit lalo hindi sapat yung 2 bags of fertilizer na binabanggit ng DA. Para sa mga magsasaka, kailangan na talaga namin ng direct intervention ng gobyerno sa pamamagitan ng 50,000 pesos, support subsidy sa bawat magsasaka. At sa 3 million magsasaka, kailangan yan ng 150 billion. Malaking problema kung tumigil magtanim ang mga magsasaka dahil base sa pag-aaral ng DA, posibleng bumaba ng 20 hanggang 50% ang produksyon ng bigas dahil sa pagmahal ng pataba. 10 million metric tons would be a decrease in how much percent? Well, the initial projection
what we say the minimum or the best case scenario is 20% reduction. That's the best case scenario. It can even go up to 50% decline in productivity because you see, pag wala hong fertilizer, walang magagawa yung farmer. Hindi rin daw solusyon ng importasyon dahil naghihigpit din ng ibang bansa kapag may problema. Itinutulak ngayon ng ilang senador na gumawa ng supplemental budget para pandagdag ayuda sa mga apektadong sektor. Sabi kasi ng DA, may pondo sila pero kulang na kulang ito, maski para lang sa pataba. Apila ni Senador Bam Aquino gamitin ang 200 billion pesos na ayuda fund sa 2026 national budget para sa fuel subsidy. Sabi ng committee chairman na si Senador Kiko Pangilinan, kung kulang ang pondo, pwede naman silang humingi sa Kongreso. Sabi rin ng Sinag na sa 50% ng marginal fishers o maliliit na mangingisda sa Cavite, Bataan, Zambales at Pangasinan ang tumigil na sa pagpalaot kasunod ng mega oil price hike nitong Martes. We don't see them sa palengke because may mga catch pa yung commercial. Yung marginal fishers, doon sa nakakapalaot pa, ang nakukuha nila is between 5 to 10 kilos na lang kasi they cannot go far. Kung kailangan nabigyan ng pera, through the intervention ng Senate at ng Congress, mabigyan kaagad yung talagang hindi na nakakapalaot. Ako, si Mark Salazar, ang inyong saksi. Hindi bababa sa 8 ang patay sa Lebanon kung saan patuloy ang pambobomba ng Israel laban sa grupong Hezbollah. Ayon sa Israel, hindi kasama ang Lebanon sa tigil putukang inanunsyo ni US President Donald Trump. Saksi si JP Soriano. Malakas na pagsabog ang yumanig sa southern Lebanon kasunod ng airstrike ng Israel ngayong araw. Isa ito sa mga lugar na binomba ng Israel saan nila ay pinakamalaking pag-atake na ginawa nila laban sa grupong Hezbollah mula na magsimula ang digmaan sa gitnang silangan. Ayon kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, suportado nila ang ceasefire ng Amerika sa Iran. Pero hindi raw kasama sa 2-week ceasefire ang Lebanon. Sinimulan ng Israel na bombahin ang ilang bahagi ng Lebanon matapos magpakawala ng rockets pa Israel ang Hezbollah na kaalyado ng Iran. Patuloy ang pag-i-issue ng evacuation orders ng Israel para sa ilang bahagi ng Lebanon. Namataan ang mga pagsabog sa Beirut at sa border ng Lebanon at Israel. Walo ang patay at 22 ang sugatan sa airstrike sa isang port city ayon sa Health Ministry ng Lebanon. 14,000 Pilipino ang nasa Lebanon, kabilang na ang OFW na si Glenda. May pangamba pa rin kami, nervyos ganun, dahil siyempre hindi nga kasali dito. Lagi naman kaming nagpe-pray, sana naman po maano po yung magbago yung isip ng taga-Israel, sana po makasama kami para maging matahimik na rin po dito. Nananatili pa rin ang Alert Level 3 ng gobyerno ng Pilipinas doon. Hinihikayat ang mga Pilipino na sumama sa mga repatriation. Ayon sa Department of Migrant Workers, hindi bababa sa 8 chartered flights pa ang nakaschedule na sumundo sa mga Pilipinong apektado ng gulo sa iba't ibang bahagi ng Middle East. Pero bilyon-bilyong piso raw ang kailangan kung iuuwi ang lahat ng tinatayang 400,000 OFWs na direktang apektado ng gulo. All told, it's around 7.3 billion, Mr. Chair, 5 billion for financial assistance, 1 billion for the chartering and other commercial flights, and the rest would be costing with respect to food and transport and medical assistance. Ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Posibleng maantala ang pagre-release ng mga bagong passport ayon sa Department of Foreign Affairs. Dahil po yan sa logistical at supply chain issues dulot ng krisis sa gitnang silangan. Sa mga nag-apply ng passport noong huling linggo ng Marso, posibleng abutin ng hanggang 15 working days bago matanggap ang passport. Nakikipag-ugnayan na ang DFA sa nag-iimprenta ng passport para maresolba ang mga problema. Sakaling magkaroon ng emergency o kailanganin ng tulong ng konsulado, agad daw makipag-ugnayan sa kanilang mga tanggapan. Hindi po inaalis ng pag-asa ang posibilidad na maging super typhoon ang isang bagyong binabantayan nila sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sakaling pumasok ito sa PAR, tatawagin itong Bagyong Kaloy. Saksi si Jamie Santos.
Habang patuloy ang nararanasang matinding init sa bansa, isang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayan ngayon ng Pag-asa. Ang bagyong minomonitor ng Pag-asa, tinatayang nasa mahigit 3,000 kilometro sa silangan ng northeastern Mindanao at kumikilos pakanlurang hilaga sa bilis ng 15 kilometers kada oras. Posible itong pumasok sa loob ng PAR sa susunod na linggo at papangalan ang Kaloy. Base nga sa nakikita natin na posible yung recurving track niya, kung mas maaga po siya na tataas o magre-recurve, posible yung parang tuluyang paglayo niya sa ating bansa at walang magiging epekto. Sa ngayon, karamihan daw sa weather models ay nagpapakita na maaring lumihis o mag-recurve ang bagyo, dahilan para bumaba ang tsansa ng landfall sa bansa. Gayunman, hindi raw inaalis ang posibilidad na lumakas pa ito habang nasa karagatan. Kung titingnan po natin yung pinapakita ng model, pwede po yung umabot ng up to typhoon category at not ruling out yung super typhoon po na category niya. Ipinaliwanag din ng Pag-asa na nananatiling mataas ang uncertainty sa galaw ng bagyo dahil lampas pa ito sa 5 araw na forecast period. Sakaling lumapit ito sa bansa, unang posibleng maapektuhan ang silangang bahagi, partikular ang Eastern Visayas. Unang-una po, paghandaan na po yung tsansa ng mga posibilidad ng mga pagbaha, pagguho ng lupa, mag-prepare na kung ano pa lang yung kayang i-prepare. Habang wala pang direktang epekto ang bagyo, patuloy namang nararanasan ng matinding init sa bansa. Ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Hindi pa tapos ang laban. Yan po ang pinatunayan sa mainit at maaksyong Game 2 ng Men's at Women's Volleyball Finals ng NCAA Season 101. Hindi pumayag ang Benil Blazing Spikers na tuluyang mawala sa kanila ang pagkakataong makuha ang kampyonato. At nanaigman ang Mapua Cardinals sa Game 1, hindi nagpadaig ang Benil Blazing Spikers at tagumpay na nakabawi sa Game 2 kanina. Tuloy rin ang laban ng Benil Lady Blazers na wagi naman kontra sa Letran Lady Knights. Dahil po dyan, parehong magkakaroon ng Game 3 sa Men's at Women's Volleyball Finals. Nakatakda ang kanilang do-or-die game sa Biyernes. Mga kapuso, naglabas po ng public apology ang Diocesan Shrine and Parish of the Immaculate Conception sa Malabon para sa naging pagtrato nito sa isang kalapati sa tradisyonal na salubong noong Easter Sunday. Binatikos ang parokya ng itali ang pakpak ng isang buhay na kalapati at ginamit ito para alisin ang itim na tela sa imahe ng Birheng Maria. Ikinabit pa ang kalapati sa mga lobo na kalaunay pinalipad. Sa isang pahayag, sinabi ng parokya na pinili nilang gumamit ng kalapati sa Easter salubong dahil mas ligtas ito kaysa sa paggamit ng batang nakakostyum ng anghel. Humingi rin sila ng paumanhin kay Caloocan Bishop Pablo Virgilio Cardinal David. Bagamat naroon daw ang kardinal, tanging ang pag-alis lamang ng belo ang nakita nito. Humingi rin ng paumanhin ang Diocese of Caloocan at sinabing tutol si Cardinal David sa ginawa ng parokya. Nangako na rin daw ang Parish of the Immaculate Conception na hindi na ito uulitin. Bago sa saksi, 6 patay sa malagim na disgrasya sa Ragay, Camarines Sur, pasada alas 9 ngayong gabi. Pawang mga kawani ng Lupi LGU na sakay ng multicab ang mga nasawi. Batay sa investigasyon, nagkasalpukan ang multicab at ang isang pampaserong bus na galing Maynila. Iniimbestigahan pa ang ugat ng disgrasya. Kakaibang money bouquet ang regalo ng isang kuya para sa moving up ceremony ng kanyang kapatid sa Iloilo City. Ay kay Yus Cooper Janmar, bouquet ang hiniling na regalo ng kapatid niya si Jaya para sa pagtatapos sa junior high school. Tinupad naman ito ni Janmar pero imbes na bulaklak o papel na pera, pinuno niya ng piso-pisong barya. Worth it naman daw ang pagbuo niya nito kasama ang kanyang girlfriend dahil sa labis na tuwa ng kanyang kapatid. At biro pa ng mga netizens, hindi tinamad, pero tinipid. It's the thought that counts. Pero congratulations kay Jaya. At mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si PR Kanghel. Ito ang GMA News, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging
Saksi